Purihin ka, Panginoon. We worship you in this place, Lord. Sa lugar na ito, Panginoon, ay nais naming magbigay ng papuri sa iyo, pasasalamat, pagsamba sa puso mo, Panginoon. Nais namin alalahanin ang kadakilaan mo, kabutihan mo, pag-ibig mo, kapangyarihan mo. Sa oras na ito, Panginoon, nais namin ituon ang aming mga mata sa iyo upang makita namin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong pagliligtas, ang lahat ng mabuting bagay na aming nararanasan. Panginoon, nais namin magpasalamat sa iyo mula sa kaibuturan ng aming mga puso. We want to thank you with all our heart, with all our soul, with all our strength, for what you have given unto us. Holy Spirit, we need you. Liban na lang kung hindi ka kikilos, Panginoon, ay walang saysay ang aming pagtitipon sa lugar na ito. Kaya salamat po, Panginoon. Pinasimulan mo sa pamamagitan ng mga awitin, papaalala sa amin na ang iyong pag-ibig ay hindi mapapawi, ito'y hindi matatapos. Salamat dahil hindi ka mapapagod hanggat may Diyos, may pag-ibig. Dahil ang Diyos namin ay pag-ibig. Kaya Panginoon, sa oras na ito, salamat po. We can hear you, Lord, whispering in our ear, I love you, my child. I love you, my son. I love you, my daughter. I love you so much, Lord. We want to hear that voice again, God. Over and over in this service, Lord, we want to hear you saying, mahal na mahal kita. Ikaw ang dahilan kung bakit ako namatay sa cross, kung bakit ko inalay ang kaisa-isa kong anak para sa iyo, kung bakit ako nananahan sa iyo dahil mahal na mahal kita, kung bakit ka nabubuhay ngayon at may pagkakataong maglingkod dahil mahal na mahal kita. Lord, we are lending you our ears, our eyes, and all our senses. Inahayaan ka namin, yakapin mo kami sa aming karumihan, Panginoon, upang mapatunayan namin muli sa aming mga sarili, ito'y biyaya mo, Panginoon. Hindi sa aming mga matutuwid na gawi. Yakapin mo kami, Panginoon, hanggang sa kami ay maluha, maiyak at mapuspos na kagalakan, hanggang sa makalimutan na namin ang mga bagay na hinahangad namin dito sa mundo. Panginoon, yapusin mo ang iyong mga anak, palakasin mo mga nangihina. Alisin mo ang aming pagkabingi at aming pagkabulag. Nandito na rin kami, Panginoon. Handa po kami sa iyong salita na aming buhay at pagkain. Patawarin mo po ang bawat isa, Panginoon, sa aming mga pagkakamali at kasalanan. Alam mo po, Panginoon, ang aming mga kakayahan. Alam mo ang aming mga nagawa. Walang lingid sa iyo, Panginoon. Kahit pilitin namin, alam mo kung gaano nakatunay at katapat ang aming pananalig sa iyo. Pero salamat, hindi mo kami hinusgahan ayon sa aming pagkakamali. Hinihusgahan mo kami ngayon ayon sa aming paglapit sa iyo. Ngayong umaga, thank you, Lord. Sino ang Diyos na katulad mo? Sino ang katulad mo? Wala kang katulad, Panginoon. Minupuri ka namin buong kaluluwa, buong espiritu, buong lakas. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Sino kami para bigyan mo ng pansin? Sino kami para mahalin mo? Sino kami para gamitin mo upang dalhin ang pangalan mo sa aming mga buhay? Salamat, aming Diyos. Kundi lang dahil sa iyo, Panginoon, buhay namin magulo, buhay namin walang saysay at isang malaking biro, pero dahil sa iyo, Panginoon, natanggap namin ang tunay na buhay at ang buhay na walang hanggan. So we declare, Lord, tanging sa iyo lamang matatagpuan ang buhay at ang buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus,
Amen. Sige, palakpakan mo ang Panginoon ngayong umaga. At maaari bang tumayo muna tayong lahat at magbatian sa Panginoon? At iparamdam natin ang pag-ibig sa bawat isa. Salamat po sa inyong pagtugon sa adjustment ng ating gawain. Ito po ay una para sa kaluwalhatian ng Diyos at syempre para din sa atin na ikabubuti natin. Kaya yan, nag-adjust tayo ng 7:30 in the morning. Ayan, welcome din natin ang baby. Ang baby sa likuran natin. Anong pangalan ng baby? Marcos. Daniel. Ayan, palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Marcos Daniel. Dahil ang buhay mula sa Panginoon, yan ay biyayang dakila na sa Diyos lamang nang gagaling. Kaya congratulations sa pamilyang ito na iniibig ng Panginoon. At kailanman ay hindi tinatwa ng Panginoon. Salamat sa ating Diyos na buhay. At palakpakan din natin ang Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga naranasan, mga nakaraang linggo, mga blessing, mga challenges. Ang mahalaga ay tayo ngayon ay lumalaban. At hindi lang lumalaban to survive, pero lumalaban because alam natin na tayo ay nagtagumpay na sa biyaya ng Panginoon. Bago pa man tayo ipanganak, hanggang sa matapos ang lahat ng ito'y alam na ng Panginoon. Kaya salamat sa biyaya ng Diyos kung bakit tayo nakapagpapatuloy sa ating mga buhay. So nais ko lang din magpasalamat sa Panginoon. Bigla na lang din pumasok at nais ko din i-share sa inyo. Praise report para sa aming mag-asawa. Ang aking asawa po ay recently ay natanggap na sa kanyang bagong trabaho bilang supervisor. So, siya na ay super girl. So, ayan po ay aming panalangin at hindi namin din lubos maisip na mangyayari sa kanyang buhay yan. At ang alam niyo, ang asawa ko, very humble yan. Ano ba yung tawag doon? Low self-esteem, no? Hindi niya nakikita sarili niya sa ganyang larangan. Pero, kung hindi dahil sa mga struggles namin, hindi na binigay ng Panginoon, hindi talaga kami magpupursige sa mga bagay na kung ano yung meron kami ngayon. Kaya salamat sa mga pagsubok na yan. Dahil sa mga pagsubok, natutulak tayo, di ba, na ihakbang yung ating pananampalataya sa Panginoon. So, yun nga, siya ay umaasa, isama niyo po siya sa panalangin na ma-promote agad bilang manager ng kanilang company dahil yun yung isa sa mga napag-usapan nila sa interview. So dahil lang yan sa biyaya ng Panginoon. So we are praying yesterday morning. Sabi na at by the Lord conviction and impartation, as we pray, alam naman natin hindi tayo ang nananalangin kundi ang Holy Spirit na nasa atin, di ba? So we pray, sabi ng Panginoon through our lips na Lord, salamat po. Ngayon pa lamang ay tinatanggap na namin ang mga pangako na ito dahil marami ka nang napatunayan sa amin na imposible. Mula nung mga nakaraang taon hanggang sa kami ay ikasal, sa mga biyaya na meron kaming material, sa kagalingan ng aking ina, lahat yun ay imposible, pero sa Diyos ay walang imposible. Kaya salamat dahil ngayon naman, Panginoon, ay isa pang imposibleng bagay ang inihingi namin sa iyo. Pero ganun pa man, ay wala kaming maipagmamalaki, Panginoon. Sa biyaya mo lang, Panginoon, kung bakit namin lahat ito nararanasan. At nawa, kung tayo may makatanggap ng biyaya at reward sa Panginoon or victory, ganon din ang sa bawat isa. Nawa, yung mga nagiging na-overcome natin na challenges ay hindi natin gamitin laban sa iba, di ba? Kumbaga parang dahil nagtagumpay ka, nararanasan mo dahil sa pagsisikap mo, oo, nandun yon. Pero dahil lang din sa biyaya ng Panginoon. Kaya yung ating mga nararanasan, hindi natin pwedeng isumbat sa iba o hindi natin pwedeng ikumpara sa iba dahil ang mga nararanasan natin ay dahil lang din sa biyaya ng Panginoon. Kaya nawa ay matanggap namin yung pinapanalangin na yan
Dalhangan lang din naman namin na lalo pang makapaglingkod sa Panginoon, lalo pang gamitin ng Diyos, lalo na magpaparenovate ng simbahan. Siyempre naman, di ba? Kailangan natin ng finances, pero ang higit na kailangan natin ay yung pagkilos ng Panginoon. Amen? Kayo po ba? Kamusta kayo? Ang inyong pananampalataya? Kamusta na ang ating mga journey sa ating pagiging Kristiyano? So ngayong second quarter, kung natatandaan ninyo, ano ang ating pinag-usapan last month? Yan, Great Commission. Yung ating talagang pagkatawag kung bakit pa tayo nabubuhay. At ngayong buwan naman, ang ating pag-uusapan, yung sentro ng Great Commission, yung sa burger, yung patty, alin doon yung patty, yung gitna? Yan, make disciple. So, para matandaan ninyo, ang commission sa atin ng Diyos ay nasa Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Para matandaan ninyo, may dalawang pangako doon para magawa natin. Ang unang pangako, nasa ibabaw. At ang pangako na yun ay, Jesus said, "The authority has given to me, the authority in heaven and on earth." So, ibinigay sa Kanya ang kapangyarihan. Kaya itong Great Commission na ito, magagawa natin at dapat natin sundin dahil sa Kanya ito nanggaling. Tapos meron pang 3 commandments doon. Ano yung 3 commandments? Go. So, ibig sabihin, humayo ka, umalis ka. O talagang may pupuntahan ka. Ibang bansa man o ibang sitwasyon ng buhay mo. Tama? Kung ikaw may estudyante ngayon, magiging trabahador ka din, magiging empleyado or magiging businessman. Or next, journey or season, magiging asawa ka. Magiging, hindi yung may, ngayon lalaki ka, next magiging babae ka na. Hindi yun. Hindi yun yung pinapagawa ng Panginoon. So, meron tayong nagpo-progress ang ating buhay sa ayaw at sa gusto mo. Diba? Sino dito wala na sa kalendaryo? Nako, marami na. Mga wala na sa kalendaryo. So, sa ayon sa gusto natin, tatanda tayo, aabante at aabante ang ating season. Amen? So, mag-go-go ka talaga sa ayon sa gusto natin. Ang mundo iikot sa ayon sa gusto natin. Mangyayari talaga yon. So, nasa sa atin na lang kung tayo ay magpapasakop doon sa panahon na ibinibigay ng Panginoon. Pero, ganun talaga. Magpasakop tayo o hindi, either makakasama natin ang Panginoon or iiwan natin kung ano yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. So, pangalawang utos doon ay, tatlo yung utos. Yan, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, dadali natin yung mga tao na ipahayag yung kanilang pananalig or pananampalataya sa Panginoon. At yung pangatlong utos ay, teaching them to obey all that I have commanded you. At yung last promise, para magawa yun, ang sinabi ng Panginoon. Isipin nyo, yung ban sa ilalim. I will be with you, di ba? Wherever you go. Sasamahan tayo ng Panginoon. Sinamarize lang natin. At pag-usapan na natin yung pinakadahilan bakit tayo nag-Great Commission. Ano sa tingin nyo? Yung pati. Yan, make disciples. Sige, basahin muna natin tong verse na ito. Imitate me just I also imitate Christ. Sige, doon tayo sa title natin. Tandaan niyo yung verse na yan, ha? Nagsabi niyan si Apostle Paul. Discipleship, making disciple. O, yan ang ating main team. Ang pag-uusapan natin ay disciples. Actually, disciples lang, hindi discipleship eh. So, paki-edit na lang, disciples lang po. Kung tatanungin ko kayo, ano ang discipleship sa inyo? Ano yung making disciple? Okay, time's up. Tapos sa mag-isip? Sunod-sunod na. Ayan ang ating dahilan. Bakit tayo kailangang humayo? Kung bakit kailangan natin magbautismo? At bakit kailangan natin silang turuan ng lahat ng inutos ng Panginoon para maging disipulo ng Panginoon. So, yun yung dahilan. Bakit ka mag-go-go? Leading ko, ha? Bakit ka mag-Great Commission? Dahil ito yun. Ito ang sentro.
Dahil ang mga tao ay maging disipulo ng Panginoon. Mag-go ka, hahayo ka, dahil kailangan mo ang mga tao na ito ay maging disipulo. Babautismuhan mo sila, mamamatay yung dati nilang pagkatao, muli silang mabubuhay at ipoproclaim nila yung faith na yon para maging disipulo ng Panginoon at tuturuan mo sila na sundin lahat ang utos ng Panginoon dahil para maging disipulo ng Panginoon. So bakit kailangan natin malaman kung ano ang disipulo? So alam niyo na. Next slide. Ito po ang ating sermon outline. Next po. Yan. Yung next slide po dyan, pakibura, hindi na kailangan. So ito ang ating pag-uusapan ngayon. Una, what is disciple? Pangalawa, para may expectation kayo kung ano yung ating pag-aaralan. Pull up ko na lang din dito. Okay, number 2, importance of discipleship. Bakit mahalaga ang making disciple? Gawing disipulo ang mga tao. Number 3, cause of discipleship. Halaga, value, o kapalit ng pagiging disipulo ng Panginoon. At yung pang-apat, ang ating pambawi ba? Or yung conclusion natin ay yung kagandahan ng pagiging disipulo ng Panginoon. So makikita niyo, una, ano ba muna ang disipulo? Importance, mahalaga to, bakit mahalaga? At yung cause, ito naman, hindi lahat ay, kung gusto mo maging disipulo, hindi yung basta-basta, may kapalit pa rin. At ang last part ay, ano ang kagandahan nito? Bakit may mga taong gustong maging disipulo ng ating Panginoon? Handa na ba kayo? Sabihin, tanong mo katabi mo, handa ka na ba? Okay, very good. Interesting tong pag-uusapan natin. What is a disciple? From the Greek word mateteu or matetes. Kaya nga, di ba sa GC ng mga discipleship group, tinatawag ko yung matetes, a disciple. Yung mateteu is to make disciple or teaching them to be a student. So kapag sinabing disciple, ikaw ay isang pupil, isa kang estudyante o follower. Ngayon kasi, ang estudyante sa atin, iba sa pagiging estudyante noon. Ngayon, ano ba ang estudyante? Pumapasok sa eskwelahan. At ang estudyante ay mag-aaral at bibigyan ng grades, di ba? Pagkatapos ng exam. At ang mga estudyante ay binibigyan ng diploma. Katunayan na sila ay nag-aral. Pero, iba kapag sinabing isa kang estudyante nung panahon ni Jesus. Or nung panahon ng the ancient times. Nung panahon noon. Pag sinabing ikaw ay estudyante, ikaw ay magiging katulad ng iyong guro na nagtuturo sa iyo. So, mentorship yun. Halimbawa isa ako estudyante at may nagtuturo sa akin. Ang goal namin ay hindi ako bigyan ng exam at mapasa kayo. O bigyan niya ako ng grade. Ang goal namin ay maging katulad ko yung aking teacher. Dito ba, ang mga estudyante gusto maging katulad ng teacher nila? Yung iba, lalo na kung yung teacher talagang magaling o very inspiring na teacher. Pero karamihan sa mga estudyante, ayoko maging katulad ng teacher ko. Tama ba? Mga estudyante ngayon, gusto niyo ba maging katulad ng mga teacher niyo? Ayoko maging katulad ng teacher ko. Kasi iba na nga ang pagiging estudyante noon sa pagiging estudyante ngayon. Ngayon kasi academic na, ginagamit yung termino na yun. So, as simple as it is, ang pagiging disipulo ay
to be like our teacher, Jesus Christ, our Rabbi, Jesus Christ. Let's read Luke chapter 6, verse 40. Dito sinabi ng Panginoong Hesus, a disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. Ang isang disciple daw o disipulo o tagasunod ng Panginoon ay hindi kailanman makahihigit sa nagturo sa Kanya. Pero, ang goal nila ay maging katulad nung disipulo or ng estudyante yung kanyang teacher. So kung kayo tatanungin, ano ang disciple? Very simple lang naman yan. Wala yan sa... Ang dami kasi ngayong mga teaching lessons, di ba? Lalo na mga discipleship program, kung ano-anong mga training, di ba? Pero simple lang naman ang pagiging disipulo eh. Yung maging katulad ni Kristo. Yun lang. Kasi ang teacher natin ay si Jesus. At tayo ang kanyang estudyante. Kaya, kung sa tingin mo, mas marunong ka kay Jesus, ay hindi ka matututo sa Kanya. Kasi nga, sa tingin mo, mas mataas ka sa Kanya eh. So, you will not learn from a person kung ang tingin mo doon sa tao na iyon ay mas magaling ka doon. Maituturing mo lang na teacher ang isang tao kung sa tingin mo na mas alam niya isang bagay at ituturo niya sa iyo yung isang bagay. Ang isang estudyanteng mahirap turuan, yung estudyanteng sa tingin niya, alam niya yung isang bagay kaysa sa nagtuturo sa kanya. Kaya nga, it takes a teachable heart to be a good follower or a good student. Kasi sinasabi natin, to be a good teacher, you should be a good follower. And I remember, nung panahon pa nandito si Pastor Apollo at nagsisimula ako bilang Kristiyano lang, maraming pagkakataon na I trust him. Na naniniwala ako sa mga sinasabi niya. And I commend him bilang isang tao na maraming alam o higit na nakakaalam, nakakabatid pagdating sa salita ng Diyos. At tinaya, at ako personally, nagkaroon ako ng desisyon na magbabago lang ang buhay ko sa mga magigitan ng lingkod na ito ng Panginoon. Siyempre, sa biyaya ng Diyos. Ganoon naman talaga ang design ni Lord eh. Nagbabago tayo dahil may mga tao na magtuturo sa atin. And as long as na tinitignan mo siya bilang isang tao na above sa iyo, ay matututo at matututo ka sa kanya. Pero kung sa tingin mo, ay hindi siya above sa akin, ay hindi mo siya pwedeng ituring na guro o teacher. O technically, wala kang matututunan sa kanya. So may mga pagkakataon na sabi ko, itataya ko yung buhay ko dito sa tao na ito. Na kung ano yung sa tingin niya makakatulong sa pananampalataya ko, susundin ko siya bilang aking teacher or ako na kanyang disciple. So I'm blessed na minsan nababanggit noon ni Pastor Apollo na pare-pareho lang naman siya ng tinuturo sa atin, di ba? Isa lang naman yung tinuturo niya every Sunday. Pero bakit yung iba natututo, lumalago, yung iba hindi? Sa tingin nyo, anong problema doon? Kasi may ilan sa atin, kapag nagtuturo ang isang teacher o tagapagturo, buong puso siyang nakikinig. With an intention and a humility to learn from the teacher. Mahirap magkaroon ng teachable heart or to be a disciple. It takes no pride. Kailangan wala kang pride para maging isa kang disciple ng Panginoon. Unless you have pride in your heart, you will not be a student. Kasi ganun ang estudyante, aaminin mo sa sarili mo, hindi ako marunong, kailangan ko tong teacher na ito para matuto ako sa kanya. Kasi kapag sa tingin mo na mas marami kang alam, mas tama yung pamamaraan mo, hindi ka makikinig sa Kanya. Ganon din sa Panginoon. Bakit ang mga Pariseyo hindi nakikinig kay Jesus? Kasi they think they know. Alam nila. And it takes humility, magpakumbaba. Ang hirap kaya magpakumbaba. Lalo na kung ang taas ng iyong estado sa buhay, di ba?
Ang dami mo nang nalalaman, ang dami mo nang narating. Ang hirap kaya magpakumbaba, lalo na itong tao na ito bigla lang lumitaw. Isinigaw lang siya ni John the Baptist. Si John the Baptist nga ang may credibility. Alam niyo sa kanilang dalawa, ang may credibility talaga para pakinggan ng mga Pariseo, si John the Baptist. Takot nga sila dun eh. Pero itong si John the Baptist, sinabi niya, masigit sa akin tong si Jesus. Sabi niya nga, I don't deserve na magtanggal man lang ng sandalya sa iyo. Parang ayaw niya ang bautismuhan, di ba? Pero, sa totoo lang, hindi naman talaga, no? Pero si Jesus, he example to us yung humility. Isa sa mga unang bagay na winorkout talaga ni Lord sa atin, yung humility. Unang in-example niya sa atin. Thinking na siya ay Diyos, pero nagpakumbaba siya, nagpabautismo siya sa pamamagitan ng isang tao. Kaya nga kahit yung mga disipulo ni John the Baptist, kilala niyo ba kung sino mga disipulo ni John the Baptist? Kung di ako nagkakamali, ang unang persecutor ni Jesus Christ, kasama sa 12 apostle niya. At kung di ako nagkakamali, yung mga disciple ni John the Baptist. Kung di ako nagkakamali, si John yun John the Beloved. Nung minsang nagtuturo si Jesus, sabi ng mga disciples niya, nagtuturo din siya Di ba dapat tayo pinapakinggan ng mga tao? Kung di ako nagkakamali, si John the Beloved yun. I will research it again. Alam ko, nabasa ko na yun At sila yung unang nag-question kay Jesus sa calling niya. Bakit? Kasi naman, itong si John the Baptist, may credibility. At meron din siyang mga disciples talaga noong mga panahon na yon. Pero noong mga panahon na yon, yung mga disciple niya, ipinasa niya na kay Jesus. So, without knowing, kung di ako nagkakamali, kung si John the Beloved ngayon, which is I know si John the Beloved, ngayon, nakita natin na sa lahat ng disipulo ng Panginoon, siya yung tinuturing niya yung sarili niya pinaka nagmamahal kay Jesus. Siyempre, sulat niya yun Ang tawag niya. Jesus love. So kayo mga kapatid, bilang mga disipulo ng Panginoon, for us to learn and for us to be a student, we need to admit to ourselves that we need a teacher to teach us. At one thing na humaharang sa atin para matuto is pride. Ayan ang humaharang sa atin kung bakit tayo hindi lubusan nagiging mabuting estudyante. So balikan nga natin yun, binanggit ni Pastor Apollo ng bakit yung ilan sa atin natututo, yung iba hindi. Bakit yung iba lumalago yung pananampalataya, iba nagpo-progress, bakit yung iba hindi? Because there are some na kapag siya ay nagsasalita sa biyaya ng Panginoon, ay talagang nakikinig with the intention, alam niya yung sinasabi niya, I trust Him. Hindi siya naniniwala dahil no choice siya, ikaw pastor kasi dyan, wala akong magagawa. Kailangan ko makinig. Pag di ako nakinig, sumusuway ako sa Diyos. Pero iba yung nakikinig ka kasi you trust Him. At tinataya mo yung iyong pagtitiwala sa Kanya bilang tagapagturo ng Panginoon. So, ganyan talaga ang disenyo ng Diyos. May mga taong tinawag talaga para turuan ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga lingkod. At kahit kailan hindi natin mahihigitan ang ating guro, ang ating dakilang guro. Siyempre, una, si Jesus, ang ating rabbi, at ang Holy Spirit, siyempre, ang ating Ama sa langit. Ngayon, mga kapatid, bakit there are times na hindi tayo naging mabuting estudyante? Kasi, we make decisions, inisip natin, Lord, sa tingin ko, ito yung tama. Tama ba? Kaya minsan, nasusuway natin siya, parang nahihirapan tayo magtiwala sa Kanya, kaya ang ginagawa natin, yung sarili nating pamamaraan. Hindi na yung paraan ng ating Panginoong Jesus. Sa tingin ko ito magpapasaya sa akin, Lord. Sa tingin ko ito magtatanggal ng pagod ko.
Sa tingin ko ito yung maganda at makakabuti para sa akin. And sa mga ganong pagkakataon na hindi tayo nagiging estudyante o tagasunod ng Panginoon. So kapag tinawag ka rin na disciple o estudyante, sa Tagalog niyan, sa translation, ang tawag ay tagasunod. Hindi tagakinig. Siyempre, it starts with listening. Pero ang tawag talaga sa iyo ay tagasunod ng Panginoon. Bakit natin pinag-uusapan ano ang disciple? Kasi nga, magdidisipulo kayo eh. Hindi ka pwedeng magdisipulo or mag-make disciple na ikaw mismo ay hindi tagasunod ng Panginoon. Katulad ng unang binasa natin, sabi ni Paul, imitate me for I imitate Christ. Gayahin niyo ako dahil ginagaya ko si Kristo. Sundin niyo ako tulad ng pagsunod ko sa aking Panginoong Jesus. So, ang discipleship, mga kapatid, o tayo yung magdidisipulo, magsisimula yan una sa atin, tagasunod ka ba ni Kristo? Kaya nga sa churches, di ba, hindi lahat binibigyan ng pagkakataon maging disipulo. Hindi porket marami na tayong alam sa Bible, ay technical na magiging disciple ka na. Pwede ka na mag-mentor. Kaya nga tinitignan natin yung ating mga buhay, sinusuri natin yung ating mga pamumuhay. Dahil wala nang mas makagugulo pa sa isang tao nagtuturo ng isang bagay na hindi niya ginagawa. Mas maiging wag na lang niyang ituro. Diba? Kaya nga, ayun din ang bili ni Paul eh. Mag-ingat sa pagpatong ng kamay o mag-ingat sa mga pagpili ng tagapagturo. Kasi hindi lahat tinawag maging tagapagturo. Dahil ang mga tagapagturo ay may pananagutan. Maaari magsabi kami ng magandang bagay sa harap ninyo, pero ang buhay namin ay hindi kalugod-lugod. Ano ang maituturo namin sa inyo? Ganon din. Na malaman nyo isang bagay, ituro nyo isang bagay, pero wag nyo sundin. Tama ba? Ganon yung may impart sa inyo. Hindi ko ano yung sinasabi namin sa inyo, kundi ko ano yung aming pinapamuhay sa Panginoon. So, tayo'y magdidisipulo, pero kailangan tayo muna ay maging disipulo ng Panginoon. Pero tanong ko muna, masaya ka ba bilang maging disipulo ng Panginoon? Tanong mo ang katabi mo, masaya ka ba? Happy naman. Ulitin ko kung tatanungin kayo, ano ang disciple? Disciple is to be like Christ. Ganun lang. Maging katulad ni Kristo. Kasi si Kristo ang teacher, ako ang estudyante. Hindi tayo panatiko na ang gagayahin mo yung mentor mo o yung pastor mo. Ang gagayahin mo siya, si Kristo sa buhay niya. Kapag ako, may ginagawa na ako na hindi katulad ng kay Kristo, huwag niyong gayahin. Pero dapat, syempre naman, sikapin ko sa buhay ko na sa lahat ng aspeto ay ginagawa ko ano yung ginagawa ni Kristo. Diba? Hindi naman pwedeng laging ganun. Na ituturo ko lang pero huwag niyo akong gayahin. Hindi po ganun ang tamang pagtuturo. Parang magulang yan na sinasabi, huwag kang magsigarilyo, pero ikaw nagsisigarilyo ka. It's not a good way to teach a child. Kasi ang isang bata, hindi lang siya nakikinig, tinitignan niya kung ano yung ginagawa natin. Ganon din sa mga children sa spiritual. If you want to make disciple, gusto mo maging disipulo, gusto mo maging lingkod ng Panginoon, maging tagapagturo, wala ito sa pagalingan. Patotohanan po ang labanan dito. It doesn't matter kung gaano tayo kagaling mag-portray ng imahe ni Jesus. Nasa atin niya kung gaano na tayo katotoo sa pagiging katulad ng ating Panginoong Hesus. Pwede natin gayahin yung itsura niya. Diba? Mahaba buhok.
Kaya natin gayahin yung siguro yung pagsasalita niya, malumanay. Pero ang pagiging disipulo po ay hindi ito by the book. Ito ay by the heart. Importance of discipleship. Sa pangalawa, bakit mahalaga ba ang pagiging katulad ni Kristo? O yung ibang tao ay gawing katulad ni Kristo? Siyempre, una, to glorify God. Basahin natin sa John chapter 15 verse 8. By this my Father is glorified that you bear much fruit prove to be my disciple. Sabi dito, nabibigay luwalhati, napaparangalan, natataas ang Panginoon kapag ikaw ay isang disipulo ng ating Panginoong Hesus. Wala sa mga program yan, kahit pa mapa G12 yan, or D12, or kung anong program, simple lang po ang pagdidisipulo. Ako, una, dapat magiging katulad muna ako ni Kristo. Hindi man perfect, pero nandun ako sa journey ko na pagiging katulad ni Kristo. Tapos, yung pagiging katulad ko ni Kristo ay ipapasa ko sa aking disipulo. Kung ang Panginoon nga, di ba, hindi niya dinaan sa dami. Ilan lang yung disciples niya? 12. Parang mas maganda, Lord, kung 50 disciple mo, mas ano ka dyan eh. Hindi yun ang strategy ni Lord. Wala sa dami yan. Bruy mo, mula sa isa na naging 12, ilang milyon na ngayon? Ang disipulo ng Panginoon. Ang pagiging disciple ni Lord, ay tulad nga ng binanggit sa ating binasang salita, ay ang naisa sa ating mga buhay ay magbunga. At nung nakaraan nga, binasa natin, di ba, ang isang bunga ng ating pananampalataya, yung ating tayo ay nakakapangaluluwa. Nakakapagdala tayo ng mga tao sa Panginoon. So last month, tapos na tayo sa pag-uusap sa Great Commission. Di ba? We share the gospel. At salamat sa Panginoon. May iilan sa atin na naipapamuhay na ito. Di ba? Dahil na-realize natin na mahalaga talaga ito. At ito yung aking pagkatawag. Simula sa mga kabataan hanggang sa mga matatanda. Kaya palakpakan natin ang Diyos sa bagay na yan. Hindi dahil yun ang tema natin, pero dahil buhay ang salita ng Panginoon. Ngayon, may tinatawag tayong spiritual abortion. Yung sineran mo, tapos sinayaan mo na lang. Ngayon, may mga pagkakataon talaga, mga taong sisharean mo, pero because wala kang connection with them, wala kang magagawa. You have to pray for them and trust the Lord na makahanap sila ng church na mag-aalaga sa kanila. Kailangan mo lang magtanim ng binhi. Pero may mga pagkakataon, pagkatapos mo mag-share, kailangan mo silang maging katulad ni Kristo. Kaya maganda rin ang ginawa ng Panginoon, no? Hindi lang siya yung mag-isang humayo. Pero kung si Jesus lang, kaya niya lang naman yan, di ba? Sa tingin nyo? Sa tingin ko, kayang-kaya ni Jesus na i-save ang buong mundo nang walang part natin. Pero hindi yun yung paraan niya. Mula sa isa, naging 12, at itong 12 na ito naging katulad din ni Kristo. Hanggang kamatayan. Naging kaluwalhatian sila sa ating Diyos, Ama sa langit.
So one way para, dahil mahal mo ang Panginoon, kung gusto mo siya naluluwalhati, be a disciple and make disciple. Sa mga kahalagahan din ng discipleship ay upang tayo ay makaramdam ng pagmamahal at makaramdam ng iba ng pagmamahal. A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciple, if you have love for one another. Kung meron man sa inyo na parang hindi nyo magawang mahalin ang isa't isa, isang tanda yan na dapat pagsisihan natin yan. Dahil bilang mga disipulo ng Panginoon, ang kahalagahan niya, kung bakit ka nakakaramdam ng pagmamahal, at bakit ka nagmamahal, at ang ibang tao ay nakakaramdam ng pagmamahal, dahil may mga disipulo ang Panginoon dito sa mundo. We find family in this church, amen? O, tignan mo yung katabi mo, mahal mo ba yan? O, dapat lang. Love mo dapat yan. Ayan ang pagiging disipulo ng Panginoon. So, hindi natin kailangan mag-G12, no? Para maging disipulo ng Panginoon. Hindi mo kailangan dumaan ng training masyado, na suinil, di ba? May tatawag silang ganyan. School of Leadership, at kung ano-anong mga training na discipleship. Pero napakasimple lang naman talaga ng pagiging disciple ng Panginoon, maging katulad ka ni Kristo. Pero syempre, maganda yung mga programa na yun, di ba? Nakakatulong yun. Dapat naman talaga tinitrain tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Pero, kung napakagaling natin sa training, pero sa buhay natin, hindi naman tayo katulad ni Kristo, we are producing not Jesus Christ or Christ-like people. We are producing hypocrites. Ang galing sa simbahan, pero sa individual na buhay o pribadong buhay, ay hindi nakatulad ni Kristo. So simple lang, back to basic. Para maging katulad ni Kristo, nung kahalagahan pagiging disipulo ng Panginoon, yung maging katulad ka lang niya sa iyong pamumuhay. Kung ikaw isang babae, ano ba ang dapat na ginagawa mo bilang isang babae sa Panginoon, bilang isang babaeng Kristiyano? Kung si Jesus ba, isang call center, anong klaseng call center si Jesus? Sa tingin niyo ba, pagkatapos ng trabaho no, makikipag-club-club siya, inuman, kwentuhan, chismisan sa katrabaho? Or if Jesus is a teacher, what kind of teacher is Jesus would be? Pero si Jesus kasi karpentero no? Sino dito karpentero? Wala, no? Si Roy lang, gumawa ng tight box natin, pati si Justin. Sila gumawa niyan eh. Ikaw kapatid, ano bang profession mo ngayon? Ano ang ginagawa mo ngayon sa iyong buhay? At kung ginagawa mo ba ito nakatulad na kung si Kristo ba yung gumagawa niyan? Kung magsasaka ka, anong klaseng magsasaka si Jesus? At kung magulang ka, anak ka, anong klaseng anak at magulang si Jesus? So yan po ang kahalagahan ng disipulo. Pagiging disipulo o estudyante ng Panginoon. Una, ang estudyante, technically, marunong makinig. Pag di ka marunong makinig, how you will learn, di ba? Kung pakikinig pa lang, wala ka na, ano pa matututunan mo? Kung sa pakikinig pa lang, may hindrance ka na, paano ka magiging estudyante? Ayoko makinig, nakakatakot eh. Baka masakit. Doon nga nagsisimula yun sa pakikinig eh. It starts sa pakikinig. Ang estudyante nakikinig sa kanyang guro at hindi doon natatapos.
Pagkatapos siya mapakinggan ito, ito'y kanyang sinusunod. Mahalaga na alam natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Dahil yun ang nagligtas sa atin. Pero kapatid, alam mo, mahalaga din na sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi kung paulit-ulit lang tayo na tinatanggap ang pagmamahal ng Diyos, I tell you, ito mangyayari, magsasawa at magsasawa ka. Nakakasawa talaga yan. Unless you experience the power of the love of the Lord. Kung sa atin, ang gospel o yung kamatayan muling pagkabuhay ng Panginoon, hindi natin nararanasan yung epekto nito sa araw-araw nating buhay, one day, mananawa ka din talaga. Ama, kasi ganyan naman ang tao eh. Lalo na kung walang epekto sa atin yung pagmamahal ng Panginoon, hindi natin nakikita sa ating pagsasalita, sa ating pag-iisip, yung kapangyarihan ng pagmamahal niya, wala, one day, makakalimutan natin yan. Mananawa, mauumay tayo. Kaya nga ang tawag sa awitin natin kanina, hindi lang hope eh. Ang ating Panginoon ay hindi lang isang pag-asa. Siya ay buhay na pag-asa. It has effect in our lives. May epekto ito sa ating mga buhay. May nangyayari sa ating oras, sa ating pag-iisip. So bakit mahalaga din ang discipleship or pagiging disipulo ng Panginoon? Ito ay isa sa mga ebidensya na tayo ay iniligtas ng Diyos. Tanda ito na ikaw ay niligtas o ligtas na sa biyaya ng Panginoon. Ang sabi dito, so Jesus said to the Jews who had believed Him, if you abide in my word, you are truly my disciple. Kung sumusunod ka sa aking mga utos, tunay nga na ikaw ay aking tagasunod o estudyante ko, ikaw ay aking disipulo. Hindi ko sinabi na ang paggawa nating mabuti ang nagligtas sa atin, pero ang paggawa ng mabuti ang nagiging patotoo sa atin na tayo ay iniligtas o kasama sa mga iniligtas ng Diyos. Naalala niyo kung ano yung sinasabi ni Jesus sa mga taong pinagsasarahan niya ng pinto sa mga parabola? Ano ang kategory niya sa mga taong pinagsarahan niya o hindi niya pinapasok sa karya ng Diyos? Hindi ko kayo nakikilala, you wicked people. So kung ikaw ay iniligtas ng Panginoon, hindi ka nakabahagi sa mga taong wicked o sa mga masasamang tao. Kailangan isipin mo yan. Kailangan tanggapin mo yan at paniwalaan mo sa buhay mo. So may tanong tayo pala, bago tayo magtuloy-tuloy. Kasi alam natin, may panahon na hindi pa disipulo, niligtas ka lang ng Panginoon. May ganong panahon, di ba? Nung tinanggap mo si Jesus, hindi ka pa agad disipulo ng Diyos, di ba? May mga sumusunod kay Jesus, pero yung mga tinuring niya mga disipulo, ay ilan lang. So, sino dun yung ligtas? Yung iilan lang o yung lahat ng nakikinig kay Jesus at nananampalataya sa Kanya? Lahat yun. Mula sa disipulo niya at sa mga tumanggap sa Kanya. So, pag-usapang kaligtasan, lahat. Walang kategory do. Tatanggapin ka sa paghahari o kaharian ng Panginoon kahit pa hindi mo pa nagagawa yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Pero I believe yung mga taong nandun sa langit na hindi nagkaroon ng pagkakataon o hindi sumunod sa Panginoon, sa kalooban niya nagsisisi ngayon sa langit. Sana sinunod ko ang Panginoon. Sabi nga nila na yung iba daw nasa pinakaharap ng altar ni Lord, yung iba nasa pinakalikod. Hindi ko masabi na ganun, no? Na yung iba, tagapalakpak lang yung iba doon, ano talaga. Hindi ko masabi na ganun yung sitwasyon sa langit. Pero ito lang yung gusto kong maunawaan natin.
Kung wala tayong intensyon sa puso natin na maging disipulo ng Panginoon, inilalagay natin sa alanganin yung kaligtasan minsan tinanggap natin sa Panginoon. Halimbawa, nanalo ka sa loto. Biglang ano, no? Sana. Halimbawa, nanalo ka sa loto, kapatid. Lumabas lahat ng numero sa'yo. Ngayon, anong gagawin mo sa ticket mo? Ako, gagawin ko lahat para hindi to malukot, hindi to sa papa-frame ko to, lalagay ko to sa, sisiguraduhin mo, tama? Matutulog ka kaya bago mo maklaim yung ano? Anong gagawin mo? Bukas ko na i-claim to. Kapag ako nanalo sa loto, nalaman ko ako nanalo, pupunta agad ako doon. Tama ba? O yung pagpapabukas yung pa? Sino dito yung pagpapabukas? Tulog muna ako, mahalaga health. Mahalaga tulog. Diba? Si Ate Angie, depende sa oras. Kayo, ako hindi, wala. Minsan lang ako magpuyat eh. Ito na yun. Ito na yung right timing. Sisiguraduhin ko na. Mamaya, mawala pa tong ticket na to. Tama? Yung resibo ng aking pagkapanalo. Hindi ko kayo na-encourage ha. Yung example lang to. Kasi sa tao, ito yung pinakadakilang bagay na pwede mangyari sa kanila, di ba? Parang hindi mo pinaghirapan, bigla ka nagkaroon in an instant for a small amount from the unimaginable amount. Ngayon mga kapatid, ganun din sa kaligtasan natin, di ba? Ganun din dapat natin ituring ang kaligtasan natin. Gagawin mo lahat ng paraan para lang yung kaligtasan tinanggap mo ay hindi manatiling malamig. O kaya naman yung pananalig mo sa Panginoon, unti-unting nawawala. Gagawin mo lahat ng paraan kasi sigurado ka na eh. Ligtas na ako. So sisiguraduhin ko na lang itong kaligtasan ko na ito ay hindi mawala sa akin. Tama ba? Kasi ang mindset natin ganun, kapag sigurado ka, lalo na itong bagay na ito, talagang kahit gawin mo lahat, hindi mo makukuha ito, iingatan mo ito ng sobra. Gusto nyo bang ibang ingatan yung inyong eternal life? Maging disipulo kayo ng Panginoon. Sundin nyo siya. Sundin natin siya. Ano man yung pinapagawa niya. Kahit pawari, isuko natin yung mga bagay na meron tayo para lang masigurado natin na yung pananampalataya natin matatag sa Kanya. Tama ba? Ito, hindi lang to loto pinag-uusapan natin, ha? Ang loto, nauubos yan. Ang jackpot prize. Pero eternal life, hindi yan nauubos. At buti sana, eternal life, isang walang hanggang kaligayahan, walang hanggang pagdiriwang sa piling ng Panginoon, wala nang lungkot at sakit. Ano lang ang taya mo para sa eternal life? Wala lang, susuko mo lang yung buhay mo sa Panginoon. Tama ba? Para sa kapalit na ano? Buhay na walang hanggan. So, ang pagiging disipulo ng Panginoon ay nakatutulong sa atin upang magbigay ito kapayapaan o patotoo sa atin na ako ay isang iniligtas, bahagi na iniligtas ng Panginoon. Kaya palakpakan natin ang Diyos dahil tayo mga tagasunod ng Panginoon. Balik din tayo dun pala sa tanong kanina. Baka kasi magkaroon tayo ng confusion eh. So okay lang ba, Pastor, na I decided ayoko maging tagasunod, basta mananampalataya ako kay Jesus? Kung ganun tayo magtanong mga kapatid, mahalaga, tanungin natin bakit ganun tayo magtanong. Dahil kung ang Diyos, binigay niya ang buhay niya sa iyo, namatay siya para sa iyo. Bakit ayaw mo siyang sundin? Ayun ang tanong eh. Ako naniniwala, may mga tao sa langit na hindi naging disipulo o naging tagasunod talaga ng Panginoon. Siguro sila yung mga bata pa lang sa pananampalataya, o kaya naman nakatanggap lang bago mamatay. Sila talaga yon. Pero kung ikaw, isang Kristiyano,
matagal nang tumanggap sa Panginoon, pero ang mindset lang natin, basta maligtas, okay na ako, kung ayoko maging disipulo, ayoko na reward sa langit. There's a big question about that. Bakit? At ang isa sa pinaka nakakatakot na tanong, o sagot diyan, baka hindi tunay yung kaligtasan na tinanggap mo sa Panginoon. Maalala niyo yung parables of the seed? Yung unang buto, iniagi sa lupang, kinain lang ng ibon, di ba? Agad na nawala. Nakinig pero nawala din. Yung pangalawang binhi, itinapon sa mabatong lugar. Tama? Pagkapakinig niya, natuwa siya, pero nawala din. Tinanggap niya, naging masaya siya, nawala din. Pangatlo, binhi itinapon, o itinanim, sa isang mataba naman lupa, kaso may kasabay na tumubo sa kanya. Ano yung tumubo? Mga tinik. Sa parable na yon, ano yung illustration ni Lord sa mga tinik? Hindi, yung pangalawa, pagsubok eh. Yung pangatlo, yun yung mga personal na hangarin sa buhay. Yung mga mundong paghahangad. Nakasurvive ba yung pangatlong binhi? Hindi. God forbid, sana wala sa ating lahat. May mga hangarin tayo, amen, sa buhay na ito. Pero wag niyo hayaan yung mga hangarin na yan mag-choke sa atin, sa faith natin. Dahil kahit tinanggap mo na ito, pinampalatayanan mo na ito, tumubo na ito, pero yung pananampalataya nawala dahil doon sa mga makamundo at makasariling hangarin na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Pwede ka naman magkaroon ng hangarin sa buhay eh, na ayon sa kalooban ni Lord eh. So ano ibig sabihin nun? Pwedeng naligtas ka na, kapatid. Pero pwede ring mawala yan kung di mo iingatan. Kung meron man tayo mga paghahangad na palayo sa kalooban ng Diyos, medyo tanggal-tanggalin natin. Kung may mga ginagawa tayo sa araw-araw natin na hindi nakalulugod sa Panginoon, tanggal-tanggalin natin. Bawas-bawasan natin. Hindi maagad na matanggal lahat. Tanggalin natin yung iilan na kaya natin tanggalin. Ang pagliligtas nasa Panginoon. Amen? Pero nasa atin ang pangangalaga sa kaligtasan. Ulitin ko, kapatid, ang pagliligtas ng Panginoon sa atin, ginawa niya. Pero yung panatiling matatag, masiglay ang ating pagkaligtasan, bahagi natin yun. Siyempre, ingatan ni Lord. No wonder. Tama ba? Siya rin naman talaga mag-iingat, pero alam mo, may bahagi ka rin doon sa kaligtasan mo. Ingatan mo, kapatid. Pag alam mo nang may mga bagay kang nagagawa na hindi nakatutulong sa pananampalataya mo, ayusin mo. Tanggalin natin. At kung may mga bagay na nakatutulong sa faith natin, gawin natin. Amen? Katulad ng mga gantong gawain, nakatutulong ba sa inyo ito? Eh di atinan ninyo. Yung message ba nakatutulong sa inyo? Yung fellowship, Bible study, nakatulong? Eh di pakinggan ninyo, unawain natin maigi. Dahil kung hindi natin gagawin yon, yung kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon, gagawin ng kaaway lahat ng paraan para lang mawala yung kaligtasan natin. Alam mo, masaya ang demonyo kapag minasama siya sa impyerno eh. Pero alam mo, mas masaya ang demonyo kapag ang nasama niya sa impyerno, yung tao na naligtas na, pero
nawala yung kaligtasan niya. Di pa natin pinag-uusapan yung assurance of salvation, ha? Pinag-uusapan natin dito yung kaligtasan natin bilang mga disipulo ng Panginoon. Kung ang sinasabi natin dito, kung hindi natin susundin ng Panginoon, kinig lang tayo ng kinig, mga kapatid. Dalawa lang pwede mangyari kung paano natin itrato ang Word of God. Una, titigas ang puso mo. Pangalawa, lalambot lalo ang puso mo. So, saan ka doon? Paano titigas ang puso? Narinig mo pero di mo sinunod. Paano lalambot ang puso? Nakinig ka pero sinunod mo. So yan po ang kahalagahan ng pagiging disipulo ng Panginoon. Pinapatatag niya ang ating pananampalataya. What are the cause? Ano ang kapalit ng pagiging disipulo ng Panginoon? Let's read John chapter 14. Sa Tagalog na lang para mas maintindihan natin ng mas madali. Sinasabi ko ang mga bagay na ito habang kasama nyo pa ako. Pero kapag nakaalis na ako, ang taga-tulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay na magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Huwag kayong mabagabag, huwag kayong matakot. Dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Narinig niyo ang sinabi ko na aalis ako pero babalik din ako sa inyo. Kung mahal niyo ako, ikasisiyan niyo ang pagpunta ko sa Ama dahil mas dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko ito ngayon sa inyo bago pa man mangyari upang sumampalataya kayo sa akin kapag nangyari ito. Okay, nagkamali tayo ng binasa. John chapter 13. Pakihanap nga po ang verse kung sino man magtatatwa sa kanyang ina, ama at ina. Sorry, nagkaroon tayo ng ano. Eto na. Luke 14 to 25. Maraming taong sumusunod kay Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem. Lumingon siya at sinabi sa kanila, ang sino mang nais sumunod sa akin o maging disipulo, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging kanyang sarili, hindi maaaring maging tagasunod ko. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao nagbabalak magtayo ng isang tore, una iisipin muna niya kung magkano ang magagastos niya sa pagpapatayo at kung may sapat siyang pera gagastusin hanggang sa matapos ito. Sapagkat kung hindi niya ito gagawin, baka hanggang pundasyon lang ang maipagawa niya at hindi niya ito maipatapos. Pagtatawanan siya na makakakita nito. At ganoon din, sa halimbawa niya sa isang hari, bago ka makipagdigma, alamin mo kung kaya mong magtagumpay. Sa 32, at kung sa palagay niya ay hindi niya kaya, magpapadala na lang siya ng mga sugo para makipagkasundo bago dumating ang kanyang kaaway. Ganyan din ang gawin ninyo. Isipin muna ninyong mabuti ang pagsunod sa akin. Dahil kung hindi nyo magagawang talikuran ang lahat ng nasa inyo, ay hindi kayo maaaring maging tagasunod ko. So yan po ang kabayaran ng pagiging disipulo ng ating Diyos. Hindi,
ayoko magpaligoy-ligoy. Talagang sa pagsunod ng Panginoon, ang nais ng Diyos ay isuko natin lahat sa Kanya. Una, kung may minamahal man tayo, ang higit na pagmamahal natin, syempre hindi mga tao. Lalo na yung pinakamalalapit sa atin. Ano ba, sino ba pinakamalapit sa inyo? Syempre sa akin, asawa ko ngayon. Tsaka mga magulang at kapatid ko. Naalala ko noon na minsan nag-outing tayo kasama mga magulang natin. Doon sa may Pansol. Nag-swimming tayo doon eh. Sino nakakatanda? Para sa lahat ba yon? Ay hindi, para sa mga lang yun, no? Oo, para sa... Oo. So, nandun yung mama ko, tsaka yung daddy ko. So, nag-uusap-usap. Nasa swimming pool pa ata nun. So, yung mama ko nag-open up kay pastor. Sabi niya, Pastor, kasi nagpo-full time na ako sa church eh. Sabi niya, Pastor, alam mo, syempre, inaasahan namin yung anak namin na tumulong sa amin, sa mga pangailangan namin. Alam mo, yung mga oras yun, talagang nadurog ako bilang anak eh. Kasi syempre, yung mga magulang ko may pangangailangan at matanda na, hindi na sila magtrabaho. Syempre, yun yung pagkakataon ko naman na maibigay yung pangangailangan nila. Kasi nagtapos ako ng pag-aaral eh. At inaasahan nila ako magtrabaho. Pero may mga pagkakataon talaga, papipiliin tayo ng Panginoon. Hindi dahil para kamuhian mo yung magulang mo, kundi para makita mo sa sarili mo kung sino ba talaga pinakamahal mo sa buhay mo. Si Lord ba o yung mga tao sa paligid mo? Para maging disipulo tayo ng Panginoon, may kapalit po talaga. Yung iba dito nakaranas na, o kung magbo-born again ka, hindi ka susunod sa pananampalataya natin, hindi na kita tuturing na anak. May nakarinig ba dito sa mga elders? No? Para sa mga kabataan natin, wala na nakarinig nun eh. Nakapakasakit nun. Tapos dahil hindi nila nauunawaan yung pagmamahal mo sa Panginoon, ituturing ka nila na parang sa demonyo naman yan. So ito ang kapalit ng pagiging disipulo ng Panginoon. Mas mahal mo siya kaysa kahit kanino. Hindi mo siya ipagpapalit kahit sa asawa mo, sa anak mo, sa trabaho, love for over all things. Darating talaga na hihingi ng Diyos lahat, kahit yung pangarap mo, pangarap na trabaho. Ito usapang equipping to, disciple to. Kaya kung may mga bagay tayo na mas mahal kaysa sa Panginoon, darating at darating na tuturuan tayo ng Panginoon na bitawan ang mga bagay na ito. And love for self. Kung mas mahal natin ang ating mga sarili, hindi tayo magiging disipulo ng Panginoon. Paano ba natin nasasabing mas mahal natin yung sarili natin kaysa sa Panginoon? To imitate Christ is to be like Him. Diba? Huwag kayong mag-alala, lahat din naman naranasan ng ating Panginoon. Dumating din siya na iwan lahat ng bagay, kahit yung mga pamilya niya, di ba, tinawag siya na baliw. Pati yung karangalan, kaluwalhatian, hindi niya tinanggap yun para sa atin. Malaki din ang tinaya ng Panginoon para iligtas tayo at maging katulad niya. Pastor, parang hindi ko masusuko to eh.
Kapatid, kung nahihirapan tayong isuko ang ilang bagay sa buhay natin, isipin mo kung ano sinuko sa'yo ng Diyos. Ano ba yung ibinigay ng Panginoon para sa'yo? Timing nga yung napanood ko na yung shinare ko minsan sa discipleship training, sinabi ni Paul Washer, hindi mahalaga kung alam natin o maganda theology natin. Pero sino ba yung ginagaya natin? Sabi niya nga, di ba doon sa preaching niya, give me your iPhones. Hindi, Android lang po eh. Exempted ako dyan. Give me your phones. Tignan ko kung ano pinapanood mo. Pwede ba kitang sundan sa maghapon para malaman ko kung ano ginagawa mo kapag wala ka ng kasamang mananampalataya? Siguro kung pwede ba akong pumasok sa puso mo, malaman kung ano ba talaga mahal mo? Pwede ba akong pumasok sa isip mo? Hindi yan sa kung ano ang kino-confess lang din natin na pananampalataya. Who are we imitating? Sino ba ginagaya natin? Yung mga idol sa social media? Hindi, Pastor, di ko naman idol yung mga, bakit mo pinapanood ng sobra? Hindi, Pastor, di ko naman mahal yung anak ko kaya sa Panginoon. Bakit may pagkakataon na napapabayaan mo ang pananampalataya mo dahil sa pamilya mo? Hindi, Pastor, mas mahal ko ang Lord kaysa sa mga gamit. Sa ano ba pinaglalaanan mo ng oras? Ano ba yung tinutuon mo sa isip mo? Pag kinuha ba yan ni Lord, okay lang? Magmumukmuk ka ba? Magagalit ka ba? Nakaka-challenge talaga ang pag-usapang discipleship. Well, ayun lang talaga yun. Kaya nga sabi ng Panginoon sa parable, di ba? Kung gusto maging disipulo, siguraduhin mo muna. Kasi hindi biro yan. Gusto mo maging lingkod, tagapagturo, siguraduhin mo. Kasi para kang naghukay niyan. Pero hindi mo kayang tapusin. O, mga mentor, mga disciple, mga nagdi-disciple, pagiging katulad po ni Kristo. Magandang yun eh. Sa akin din, tumimo din sa akin. Oo nga naman, no. Madaling sabihin na sumusunod ako sa Panginoon eh. Pero kung ipapahiram ko kaya itong cellphone na to sa isang tao, tapos titignan niya kung ano pinapanood ko. Oo nga, no, parang nakakahiya. Mamaya makita niya kung sino yung pinapanood ko. Tapos ilang oras ko pang pinapanood. O kaya naman, hindi man ako ma-cellphone, ano may iniisip ko araw-araw, ano yung ginagawa ko. Dito sa church, pwede tayong Siyempre naman, mag-portray naman tayo bilang disciples ni Lord. Madali mag-portray. Yan, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ang pagiging disipulo, hindi pagalingan yan. Patotohanan. Ganon tayo katotoo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Lastly, ito naman yung kagandahan ng ating pagiging disciples. Mabigat yung cost, no? Sa tingin nyo, mabigat? Palakpakan nga natin si Lord. Lord, bigat, pero yun talaga eh. Kasi nang honor natin eh. Nandun yung kaya nga natin ino-honor isang tao, di ba, sa kanyang
mga pinagdaanan pero nagpatuloy pa rin sa Panginoon. Nandun kasi yung value. Pagiging isang disipulo ng Panginoon. Ito naman yung maganda. Pinag-usapan natin yung parang kung pwedeng hindi pag-usapan, pero ito naman yung maganda. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Hallelujah. That He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called those He called. He also justified those He justified. He also glorified. Ito maganda. Our motivation. Mas gusto kong tignan ninyo ito. Kasi mahirap naman yung puro para tayo nagbebenta dito, puro magaganda lang sinasabi natin. Amen? Meron talagang cause. Pero ito naman yung maganda. Ang pinakamagandang binigay sa atin ng Panginoon, ano sa tingin nyo? Ikaw, tatanungin kita, ano yung pinakamagandang binigay sa iyo ng Diyos? Eternal life? Pinakamagandang binigay sa iyo ay ang dugo ng ating Panginoon. Kung tatanungin ka, ano ang pinakamagandang natanggap mo sa buhay mo? Hindi yung mga blessing dito sa mundo, hindi yung eternal life, hindi yung kung ano man na sa tingin mo, ay, thank you Lord dahil dito, ang pinakamagpapasalamat ka talaga, yung binigay ng Diyos Ama ang kanyang anak para sa ating lahat. Sino tayo para dumanak ang dugo ng Diyos para sa atin? Wala nang katumbas yun. Ano pa sa tingin nyo, yung magandang tinanggap nyo sa Panginoon? Kasunod, sa tingin nyo, parang next to that, inalay ang buhay sa atin. Ay, oh. Yun nga po ang pinakamaganda. Para sa akin, syempre in the light of the scripture, ang pinakamagandang binigay sa atin ng Panginoon, isa pang magandang binigay niya sa atin, ay maging katulad niya. Marami tayo idol dito sa mundo. Pag nanonood tayo ng mga kumakanta, ang galing kumanta, gusto ko maging katulad nun. Grabe. Pag may nakita tayong sumasayaw, ang galing naman sumayaw nun, gusto ko maging katulad nun. Galing mag-TikTok nun, galing mag-makeup, di ba? Lalo na si Alex Gonzaga, no? Ganun-ganun niya. Parang kunwari pang hindi nagti-TikTok ng mga to. Di ba parang pag kung ano yung nakikita natin, na hinahangaan natin. Di ba pag nakita natin maganda, anong response natin? Gusto ko rin nun. Gusto ko maging katulad niya. O hindi lang social media, mga taong hinahangaan natin. O mga profession, gusto ko ding maging isang drug smuggler. Laki kumita nun gusto ko rin nun, bank robbery group. Hindi naman, no? Lover. Akala ko lover. Gusto ko maging lover. Vlogger, di ba? Totoo naman, di ba? Wow, ang ganda ng ano niya. Nakakapunta siya kung saan-saan, tapos kumikita pa siya. Tama ba? Gusto niyo ganung trabaho? Mabigyan ako pagkakataon. Mas gusto ko yun. Oo, nag-e-enjoy ka pa. Sabi nga naalala ko din, bigla, hindi nyo naman kailangan yung para maging bisya, hindi lang naman yung mga kahangahangang bagay. Kasi nga, tatanggap din kayo ng katulad ng reward ng isang lingkod ng Panginoon. Basta binigay mo yun na kung sino siya. Halimbawa, malamig na tubig, binigyan mo siya. Ayun yung minimum requirements. Huwag naman yung tubig lang, di ba? Tubig na espesyal. Tubig na nga lang Malamig na, wala pang yelo yun nung panahon nila. Malamig, ibig sabihin fresh water. Yan. Ngayon, Starbucks. Hindi, joke lang. What mahal yun? Mineral water na malamig. Okay, may tube ay sa tubig. Maliit na standard lang. O kaya naman yung tubig na hindi natambak. Basta fresh. So ngayon, ang sabi ni Lord doon, hindi nyo kailangan maging katulad nila. Gawin nyo lang, pagpalain nyo sila kung sino sila, tatanggap ka na rin ng reward ng isang pastor. Halimbawa, si
Pastor Renz, binigyan niyo ng tubig na malamig. Diba? Para na rin kayong, may reward na rin kayo ng pastor. Anak, restoration ka pala. Pero yun yung gusto namin eh. Diba, halimbawa, di ba, bigyan niyo siya ng tubig, hindi niyo kailangan magpastor para magkaroon ng reward ng pastor. Sino, gusto niyo pa bang magpastor? Magba-vlogger na lang ako. Di ba? Ganon kaganda sa Panginoon eh. Hindi mo kailangan yung kung ano man yung, di ba? May mga tao talagang tinawag yan. Sabi nga na iba, mga pastor daw, mga kalbo eh. Nakakalbo. Ako nga rin, tumataas na rin pala. Totoo pala ang pamahiin. Mataas na oh. Kita ba sa camera? Ayusin nyo kasi camera angle. Pag pinapanood ko, parang pag ganyan, di ba? Digital team. Ayusin yung mababa. Kita yung noon natin eh. Na-emphasize eh. So di ba, ayun yung kagandahan sa paglilingkod, sa pagiging disipulo. Di mo kailangan ng title. Di ba? Hindi mo kailangan na ipako sa krus para lang, gawan mo na mabuti yung mga pinapako sa krus para sa Panginoon. Di ba? Ipanalangin mo sila. Tatanggap ka rin ng gantimpala na hindi mo kailangan ipako sa krus. Ipag-pray mo yung mga persecuted Christian sa Iraq, sa China. Kung anong gantimpala nila, ganun din ang gantimpala mo sa Panginoon. At ito ang maganda sa ating pagiging disipulo ng Panginoon. Na magiging katulad ka ni Kristo. Gusto ko maging katulad ni Jesus. Wag mga pastor o bishop, masyadong mababa yun. Ang gayahin natin si Kristo. Gayahin natin siya paano siya magmahal, magpatawad, maglingkod, paano siya mamuhay. Paano siya naging masaya sa buhay na ito. Ikaw, paano ka ba nagiging masaya sa mundo na ito? Ano ba naglilibang sa'yo? Alam mo ang kalibangan ng Panginoon o pagkain niya sa araw-araw, hindi yung buffet. Hindi yung sangyupsal ang kanyang pagkain. Ano ang sabi niya? Ang pagkain ko ay ang masunod ang kalooban ng Ama. Ayun yung joy niya araw-araw. Kapatid, kung tatanungin niyo kaming mga lingkod ng Panginoon, mga kasama natin mga naglilingkod sa Panginoon, napakasaya maglingkod sa Diyos. Napakasarap. Hindi namin pagpapalit ito sa kahit anong bagay. Tanungin nyo, yung mga kuya at ate ninyo, kung papipiliin man tayo, hindi natin ipagpapalit kung anong meron na tayo sa Panginoon. Napakasarap. Siguro kung nakikita nyo, parang di naman masaya yan, pastor, sa mata mo lang. Pero sa mata ng Panginoon, sa mata namin, napakasarap. Ang sarap kaya yung mga tao na nakikita mo nagkakaroon ng pag-asa, nakikilala ang Diyos. From depression, naging lukarit na. Napakasaya na sa Panginoon. Diba, dati walang pag-asa, dating umaakyat sa truck, di ba? Dati akyat bahay gang. Ngayon, napakasaya na ng buhay sa Panginoon. Dating bulakbol sa eskwelahan, lasinggero, lasinggera. Ngayon, gusto na nagpapakalasing sa presensya ni Lord. Dating adik sa mga kung anong bagay, ngayon adik na sa Panginoon, napakasarap po, kapatid. Alam ko, may cause, mahirap maglingkod. Ay ako rin, hindi ako masaya sa ilang sitwasyon namin. Siyempre, tao naman tayo, di ba? Hindi tayo masaya. Pero siyempre, kung titignan natin kung ano talaga yung totoo, masaya na rin kami. Masaya na tayo. Amen? Tanong mo yung katabi mo, masaya ka ba? Baka di ka na masaya bilang Kristiyano, ha? Baka naman napipilitan ka na bilang Kristiyano. Wag natin ikukumpara sa mga mayayaman na walang takot sa Diyos. Kung nandito kayo last week, alam nyo kapatid, inggit na inggit sa akin ang kaklase ko na mayaman, dumadaan sa kanya milyon-milyon. Nainggit siya sana kayo, magkaroon na kayo ng anak, kayo dapat dumadami sa mundo eh. Parang kukulang na lang, sabi niya, hindi katulad namin. Sana magka-baby na kayo, sabi niya. Alam mo yun, huwag mong tignan na pangit ang buhay mo sa Panginoon, napakaganda. At kung naikukumpara mo na kapatid, nagkakamali ka. Manumbalik ka sa Panginoon. Napakasarap maging Kristiyano. Amen? Biruin mo, ano ka? Para kang may invisible shield sa depression,
Hindi ka basta-basta tinatablan ng depression. Hindi ka rin pwedeng ma-exorcise. Kasi meron kang blood of Jesus. Yung pamilya mo, alam mo na iingatan ng Diyos. Yung pangarap mo, yung future mo. O sa biyaya ng Panginoon, yun nga, yung aking asawa, di niya ma-imagine. Promoted siya. Ang Diyos lang gumawa kahit din ako eh. Nagpe-pray na lang kami, Lord, kailangan namin ng gantong income kasi kung hindi, mababaon kami. Pero kita nyo naman, pinagpapala ba tayo ng Panginoon? Amen. Kaya yung sasakyan, hindi yan galing sa church ha. Hindi yan galing sa allowance ng church. Galing kay Lord. Ganyan mag-bless si Lord. Kaya akala nyo maramo si Lord, puro cost yan, hindi kapatid, may reward yan. Kaso nga lang, kailangan mo lang magtiwala sa Panginoon. Yun mo, sino ba namang ikasal sa beach? Diba? Napakasarap. Tapos kasama mo pa, mga kapatid mo sa pananampalataya. Ang ganda ng design ng arko. Kaya nga, grabe, iyak tuloy ako, naalala ko, sabi ko, ang ganda. Lord, ang ganda. Although pagbukas ng teflon, aso yung pumasok. Okay, wala problema sa akin yun. Masaya na ako. Kahit pa anong pangit na nangyari doon, hindi ko makita yung pangit napakaganda ng ginagawa ng Panginoon. Alam mo kapatid, magtiwala ka lang sa Diyos. Maganda din gagawin niya, kaso sa kaparaanan niya. You need to trust God. Siguro kung hindi kami tumugon sa Panginoon, napakamiserable na ng buhay ko. Salamat na lang, nagiging katulad natin siya. Amen? Gusto mo ba ng asawa na katulad ng sa Panginoon? Nako, kapatid, hindi ka bibiguin ng Diyos. Gusto mo ng boyfriend na may takot sa Panginoon? Nako, yung iba sinagot na. Yung iba bibigyan na. Mga girlfriend. Huwag tayo magmamadali. Trust in the Lord. Ibibigay niya lahat yan. Yung isa nga dito, tatlo nanliligaw, di ba? Grabe. Napakapalad. Nakakontrata pa. Nung wala sa Panginoon, di ba? Inahagisan ng basahan. Ngayon, grabe. Kala mo, Disney princess. Hindi lang Disney princess, princess ni Lord. Di ba? Kaya, manatili tayo sa Panginoon. There is a cause. Pero kakabatid, kung ikukumpara naman natin sa natatanggap natin sa Panginoon, walang-wala yun. Nung una yung mga pamilya ko parang ayaw sa ginawa ko. Pero ngayon, masaya sila. Because they are benefiting. Ganon din sa inyo mga kapatid. I encourage you, napakaganda, napakasarap maging katulad ni Kristo. You just need to trust. At sabi niya dito, nakita ko na kayo, at dahil nakita ko kayo, ipapanganak kayo, meron akong destiny sa inyo. Predestined. Ang magiging destinasyon ninyo o magiging endpoint nyo, magiging kamukha nyo ako. Magiging katulad nyo ako, magmahal, magiging kamukha natin si Jesus. Amen? Wala na akong mas gusto pang maging kamukha, si Jesus na. Ayoko na mga Korean, ayoko na mga ganyan. Gusto ko katulad ni Jesus. Amen? Dito na tayo magtapos. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Tayo tayong lahat tayo magkomunyon, mga kapatid.